lang, no? At kasama mo noon si Fiang, pero ngayon, solo flight ka. Oo nga po eh, sayang. Kumusta? Anong naramdaman mo ngayon? Ngayon, ganun pa rin naman ako. So far, happy. Sobrang happy ako sa mga nangyayari, sa mga opportunity na dumadating. And at the same time, masakit po yung late ko. Nung pagdating niya, kinukwento nga niya na medyo may stiff neck, no? Pag-gising, no? Nangyayari naman talaga yun, lalo na pag galing sa pagod, oo. So, JM, last time na nandito ka, ang pinapromote nyo ni Fiang ay yung FanCon, di ba? So, yun yung, syempre, kasama mo pa yung PBB housemates. Pero ngayon, you are slowly starting to make a name for yourself as an actor. So, gusto namin malaman kasi ngayon meron kang I Want series, yung Ghosting, congratulations, by the way. Yes. At ito nga, bibida ka pa sa Cinemalaya. So, paano ba nagsimula yung journey mo bilang artista? Kasi syempre nakilala namin as a housemate. So, ngayon, isa ka ng actor. Ako po noon, since pumasok ako ng PBB, hindi pa talaga sa akin malinaw kung anong gusto kong gawin paglabas ko ng bahay. So, ang parang expected ko noon, after ng PBB, wala, balik na tayo sa probinsya, gano'n. And then, ayun, hanggang sa marami nag-encourage sa akin. And isa na rin yan si Fiang na ba't hindi ko i-showcase kung anong kaya kong gawin. And dun ko napagpasyahan na parang gusto ko i-explore yung pag-arte. And ayun, agad ko naman minahal kasi yun lang naman yung sikreto. Pag mahal mo yung ginagawa mo, may magandang resulta na darating. So, minahal ko lang yung ginagawa ko. And then, ito. So, at what point mo na-realize na, uy, parang gusto ko ito, nag-e-enjoy ako, parang mahal ko na itong ginagawa ko sa workshop pa lang ba? Nung unang look test nyo ba? Mga at what point ka nag-enjoy? Simula pa lang po nung unang beses ko mag-workshop. Workshop pa lang? Sa Pampanga, parang Meissner po siya. Crash course under po na FDCP. Doon ko na-realize na masaya pala. Masaya umalat kahit medyo magulo sa utak, masakit sa damdamin, pero enjoy. Doon ko ulit ng feel, so doon ko na po siya pinili. Ano na-enjoy mo sa acting? Kasi yung iba, hirap sila dyan. So it's nice to hear na ikaw, na-enjoy mo siya kahit na sabi mo nga, mahirap. Pero sa'yo, na-enjoy mo yung ganon. Ako na-feel ko lang po every time na lumalabas ako sa mismong ako. Yung kapag may character na i-breed or may character na ipoportray ako, ang sarap sa feeling na parang pumasok ka sa mundo nila, gano'n. Kakalimutan ko muna itong si Jalen, ako muna to si Wilberto, si Max, ayan si James. So, doon ko na-enjoy na ang lawak pala, parang ang lawak din pala ng mundo, hindi lang sa sarili kong pananaw umiikot yung mundo. So, enjoy ko sobrang. Yung maging ibang tao, malaman yung buhay nila. At ang layo na talaga nito sa dati mong buhay na magiging piloto ka nga dapat, gano'n, tapos ngayon sobrang ibang mundo ka. So excited kami makita yung mga iba pang character na ibibigay mo sa amin. Yes, at maraming katanungan ang ating friends from the media sa iyo ngayon. So simulan na natin yung mga tanong nila. Let's open the floor for their questions. Okay, unang question natin ay from G. Triana of Malaya Business Insight. Babasahin ko yung tanong. Congratulations on Ghosting! Okay, congratulations! Yes, again, makapanood ko po yun sa I Want. May line dun. Third eye ang binuksan natin, hindi puso mo. Ikaw, ano ang nabuksan sa'yo while working on Ghosting? Ako, while working on Ghosting, bago pa lang namin simulan yung project, bukas na yung puso ko. Kasi, nag-enjoy na ako sa ginagawa kong trabaho sa screen partner ko si Fiang. And of course, naging open na ako sa lahat kung anong aral yung makuha ko, yung mga learnings. Kumbaga, ready na akong i-adapt silang lahat. And ganun naman yung ginagawa ko every time na may bagong project na darating. So, nagiging sponge na ako. Bukas ang puso lang. So, bukas ang third eye, bukas ang puso ni JM Ibarra. Okay, ito ang question number 2 naman yan. Can you give us an update on how you and Fiang are now? Are you closer? So, meron bang progress o closer na ba kayo ni Fiang? We're happy. Masaya kami. Simula pa naman noon hanggang ngayon.
hindi na bago yun. At parang nag-level up na yung happiness na napito namin every time na magkasama kami, every time na magkatrabaho kami. So, wala pong nagbago. Wala nagbago sa closest, pero mas happy yun. So, Level up ang happiness lang. Okay, and then the third question naman niya, will you go solo in a project or will your next be with Fiang again? Marami po, may mga proyekto na magkasama kami ni Fiang na hindi pa naman pwedeng i-anunsyo. So, antayin na lang muna natin. Happy ako, syempre, especially kapag si Fiang yung kasama. So, bukas din ang puso mo na kasama siya, tsaka bukas din yung puso mo ba na meron ka rin project na solo? Yes, of course. Kapares naman ho kami na kasama sa vision namin yun as an actor kasi hindi naman kami mag-go-grow as an actor if yung mga proyekto na gagawin namin is bilang love team lang. So, gusto namin ma-explore hanggat kaya namin, hanggat nandito pa kami sa industriya. Gusto namin ma-explore yung pag-arte, yung mismong kapag nilid lang ka ng as an actor. So, hindi lang siguro yung iikot sa love team. Kasama yun sa vision namin. Tama. Lagi natin naririnig yan sa mga love team, no? Yung growth. Yun talaga yung hinahangad ng lahat. Ang importante dyan, you grow together, not grow apart. Diba? Yun yung gusto natin makita. Okay, ito naman ay question from Neil Ramos of Tempo. Could you tell us a bit about your experience shooting Child Number 82? Okay, so yun. Punta naman tayo sa Cinemalaya. Pwede bang kwento mo kami dyan? Ako po dito, since ito yung naging unang project ko as an actor, of course, hindi pa po ako ganun ka-confident sa knowledge na alam ko sa pag-arte. So dumating ako ng set, may pressure po, may kaba, and ang nakakatuwa lang po dito is yung buong production team, si Direk, ibang producers, and yung ibang co-actors ko na rin po, lahat sila guided ako simula ako na talaga. Hanggang matapos yung dating days na ginagay talaga nila ako, hindi nawawala yung parang kada araw may panibago akong learnings na na-adapt sa kanila. So, very grateful ako na sila yung unang nakatrabaho ko dito bago ko simulan yung career ko siya. So, alam namin na upcoming pa lang itong Cinemalaya entry na ito. So, you can't spoil too much. Pero ano yung pwede mo lang ikwento sa ating viewers ngayon tungkol dito sa movie na ito? Well, it's a social issue. So, maraming makaka-relate dito na Pilipino. May patungkol dito sa family issue. And I think kumahappy ako din siya sa current issue na yun. Kasi si Max yung pinortray ko dito. Isa siyang illegitimate child ng isang kilalang individual na si Boy Kana. So technically, isa siyang acknowledged Nepo baby. Oo, Nepo baby. Okay. So, at ano nga ba mangyayari sa pelikula ito? Mabubulag ba siya sa mga luxury goods na ihahain sa kanya o malilinawan siya sa mga katotohanan na nasasambulan sa kanya habang nilalakbay niya sa pagkakakilala ng kanyang ama. So, abangan niyo po ano. Pinapapanahon pala itong story ng Child Number 82, anak ni Boy Kana. Okay. At related dyan, yung next question natin, this is from Mikey Piñas. So, we heard na idol mo si Vong, nakasama mo rin dito. So, would you consider this a dream come true? Sobra. Noon pa man, halos lahat ng pelikula ni Kuya Bong, hindi naman late sa kalaman natin na blockbuster lahat. So kami buong pamilya ko, simula bata kami, napapanood na namin lahat yan. Kung nanonood po si Mr. Bong na parang, feeling ko ba, hindi naman, mula bata pa kami, pinapanood na namin siya. Wala pa po ako sa industriya. So yun, mas ayun, sobrang ina-idolize ko na talaga si Kuya Bong. Lalo higit sa lahat sa pagsayaw, siyempre. So, ayun, sobrang happy lang ako na nagkasama kami sa isang proyekto. And sobrang memorable sa akin ito kasi ito yung unang project. Agad ko nakasama si Kuya Bong. So, sobrang happy ako. At ito
ito rin yung next question ay related dyan. How is it working with veteran actors like Bong Navarro and Rochelle Pangilinan? Ayan po, gaya po nung nasabi ko kanina, guided talaga nila ako since day one hanggang matapos yung tape. As ang dami po nilang itinuturo sa akin, hindi lang sa pag-arte, hindi lang technique sa pag-arte, pati na rin sa pag-socialize kasi napansin nila na tahimik ako, na nahihiya ako. So sila mismo yung nag-a-approach sa akin para ma-boost yung confidence ko sa pang-araw-araw namin sa ilo. So, ay, sa part pa lang na yun, sobrang natutuwa na ako na ganun sila kabait, ganun sila ka-approachable. So, sobrang blessed na talaga ako na sila talaga nakasama ko. Ang bait nga no, yung seniors mo talagang inaalalayan ka, hindi lang sa pag-arte, kundi pati sa buhay din, sa pagkisalamu sa ibang tao. Maganda yun. Okay, bago tayo magpatuloy, meron tayong message from Emelinda Palima. Kasi nga, di ba, babasahin natin yung comments ng mga nanonood sa atin sa live stream. From Facebook to. Nanay of Hong Kong is very proud of you. God bless, more blessings. Uy, ito pala. From Celeste Eugenio from YouTube, level up din ang pagmamahal namin sa inyo ni Fiang. Kasi sabi mo, nag-level up yung happiness. Arlene Hatulan from Facebook, JM Ibarra, ang pogi mo. Yun lang. Simple lang. Ganun lang. Ang pogi mo. Gusto mo babatiin sila? Hi, ganun sa kanila. Hello po sa inyong tatlo. Nanay from Hong Kong. Mag-ingat po kayo dyan. Yung sa dalawa, nalimutan ko po. Ito pala. Mag-ingat po kayo dyan sa Hong Kong and sa dalawa. Maraming salamat sa mensahe. Thank you very much. Keep your comments coming, guys. Saka share niyo po yung live stream para mas marami pang makaalam ng ginagawa natin at yung mga latest updates sa live ni JM. Okay, ito naman from Mike Viñas pa rin. At this early point in your career, how does it feel that you are already doing an independent film? Iba eh. Ibang atake na gumagawa ka ng independent film. Ewan ko lang, sobrang meaningful kasi sa akin. Na parang may proyekto ka na gagawin tapos tatalakayin yung mga current issue ngayon. So ang sarap niya gawin kasi pakiramdam mo hindi ka umaarte. Pakiramdam mo, ikaw mismo nakaka-experience ng kwento sa pelikula. So, I don't know, pakiramdam ko, sana, hoping ako na every year magkaroon ako ng independent film. And happy ako na ang ginagawa ko talaga yung mga ganito klase ng pelikula. Grabe, ganun ka nag-enjoy, no? Wini-wish mo sana every year may indie film ka. Sana, go-audition talaga ako hanggat meron. Oo, marami talagang mga artista na pinapangarap yun, na lalo na kapag parang feeling nila nagawa na nila lahat sa mainstream. Gusto nila mag-indie naman, pero hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon mag-indie. Kasi iba rin yung pagpili nila ng artista nila para sa mga indie films. So ikaw, this early on in your career, meron ka ng indie film. Congratulations. Thank you, bro. Sana magtuloy natin. Oo, yun ang wish natin. Manifest natin yan. Hindi, tulad ng mga ibang bagay, hindi lang ngayon ipagpatuloy po natin, di ba? Oo, hindi humihinto sa ngayon. Okay, ito naman from Jason Laluna of Certified Kapamilya. Ano ang feeling na malapit lang ipalabas ang Cinemalaya film mo na Child Number 82, Anak ni Boy Lana? Ako po, excited ako sobra kasi hindi ko pa napapanood yung final output. So excited ako and siyempre may pressure. At kasi sana lahat ng mga sumusuporta sa akin, lahat ng mga kaibigan, mga fans, and pati mga organic fans ng Child Number 82, sana ma-appreciate nila yung effort ko sa pelikula to and sana mag-enjoy talaga sila. May kaibahan ba dun sa kaba mo bago ipalabas yung Ghosting? Tsaka ito naman, bago ipalabas to Cinemalaya entry? Mas siguro doble po yung kaba nung ginawa ko itong Cinemalaya kasi unang beses ko pong marap sa camera na. Unang beses ko pong magbasa ng script, unang beses kong makarinig ng 3, 2, 1, action! Ayusin mo! So, I think doble yung pressure, doble yung kaba. Itong next question, medyo nasagot mo na kanina, pero kung may gusto kang idagdag, go lang. Ano-ano ang natutunan mo sa co-stars mo sa set ng nasabing pelikula?
Ah, marami eh. Halimbawa kay Kuya Bong, siya talaga yung, siya yung nagturo sa akin paano makipag-socialize sa mga staff, sa crew, sa directors, and sa mga kasama co-actors kasi yun daw yung pinakamahalaga. Hindi importante na magaling kang umarte, magaling ka dito, magaling ka dyan. Ang importante, magaling kang makisama sa katrabaho, marunong ka ng respeto. So, talagang pinatako sa utak ko yun. And, alibawa na rin kay Miss Rochelle, and isa rin siya sa, especially sa pag-ate, doon siya nag-focus sa pag-guide sa akin. Eh. Marami siyang itinuro na, ayun, sa mga susunod kong projects, sa mga susunod na veteran actor, sa mga katrabaho ko, maging open lang daw ako kasi as long as may ginagawa akong proyekto, may mga iba-ibang veteran actors or iba-ibang tao o staff ako makakatrabaho. And sa lahat ng yun, iba-ibang learnings din yung makukuha ko sa kanila. So maging bukas lang daw talaga ako sa lahat. O habang habang nai-imagine mo na iba-iba mong mga actors na makakatrabaho din na gusto mong mag-learn from sa kanila, sino-sino yung mga gusto mo pang makasama sa isang film? Ako, siguro, ngayon nasa top talaga ng utak ko si Kuya Joshua. Joshua Garcia? Bakit si Kuya Joshua? Kuya Joshua? Noon pa man eh, silent pa na ako ni Kuya Joshua before pa man ako pumasok ng PBB. Kaya nung time na pumasok sa PBB, nakatingin lang ako. At saka ano, galing din siyang PBB. Oo. So ayun, gusto ko lang makita kung paano niya nagagawa yung sarili ng method, and of course gusto ko may matutunan sa kanya. So hoping ako. Joshua Garcia and JM Ibarra in the future, why not? Tapos ngayon ay may magtatanong na ating friend from the media na nandito talaga mismo at siya magtatanong ng question yung for you. Kilala mo ito? Kilala po natin lahat? Carlos Aragon of Mega Pelikula. Hello, Siyempre, itatanong ko lang about sa, hindi, ito na lang muna. Kasi sabi mo nga, yung sa Child 82 mo, na character mo doon is open for, tawag dito, yung topic nun about current issues, Ito, baby, gano'n. Ikaw ba open ka ngayon? Lalo na nakita namin yung story mo sa IG kahapon, sa rally, kasi nagkaroon ng rally. So, ikaw open ka ba or open din ba yung mind mo sa politics na nangyayari na? Well, ako honestly, aminin ko, before ako pumasok sa industriya, ang pakiramdam ko na I just wanna be aware lang talaga eh, na, alam mo yun, hindi, wala sa isip ko na nakapagbigay na pala ako ng buwis o nakapagbigay na ako ng tax sa pamamagitan, pagbigay ng mga produkto, mga bagay na gusto ko lang yung ganun. And ngayon na, alam mo yun, kumikita na ako kahit paano sa sarili kong pera, nakapagbayad na ako ng sarili kong buwis. Tunay ba na talaga? Ngayon nare-realize ko na yung mga pinaglalaban nila na papatanong ka na lang kung saan nga ba napupunta eh. And wala lang, nag-fill up lang talaga kasi alam mo yun, recently lang nabalita yung lugar namin na isa sa napit ko, patungkol sa itong kamakailan na pumutok na issue sa blood control din. So, nagsusunod-sunod lang talaga. And next question, yung about sa ghosting. Ilang take or kamusta naman yung kissing scene nyo ni Fia? Ay! Meron ba? AI yun eh. AI ba? Yun siguro yung yung scene na may tension sa lahat ng ginawa namin. So, yun talaga yung naramdaman ko na may tension. Kaya ko bang gawin nakakahiya na hindi ko na maipaliwanag. Sobrang random ng utak ko habang ginagawa namin. Ilang take ba yun? Ako ba ba sabihin? Sikreto na yun. Ano na, maraming take o one take lang? Kaunti lang. Siyempre, iba-ibang angle lang. Meron pa ba? Sige lang, sige Joke lang. mamaya. Mamaya na. Pag kayo na lang. Oo, pero, so hindi siya one take lang. Multiple takes.
One take, one take. Sabi mo, multiple angles, eh. Hindi ko sabay-sabay lang yung camera eh. Okay, cut. So, pero may tension daw. So, Thank you for asking that, Carlos Aragon at Mega Peligula. So, kung gusto niyo pong ma-feel ang tension, panoorin niyo po sa I Want ang Ghosting.